Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po muli si Attorney Mike Operario. Over the past few days, dalawang pangalan po ang mainit na lumutang, mga bagong politiko na ngayon ay pinag-uusapan dahil sa nakaraang pagdinig sa Kamara. Si Vico Soto at saka si Kiko Barzaga. Dalawang individual, magkaiba ng personalidad, pero ngayon ay dumadagundong ang pangalan sa lokal na eksena ng politika. Papakita ko sa inyo ang malaking pagkakaiba nitong dalawa na ito. Vico Soto, I like Vico Soto. Gusto ko ang kanyang simplicity, ang kanyang pagiging matuwid, ang pagiging Kristiyano niya. And I like what he has done in Pasig. I even went to his office one time. Hindi ko nga lang siya naabutan, pero nakausap ko yung kanyang mga abogado doon. And we discussed something about mga future plans. I like Kiko Barzaga because he's different. Ano? Nung kumampanya yan, puro patawa lang siya, puro pakengkoy. You wouldn't know na there is seriousness in this young man. Pero magkaiba sila na naging impact dito sa pagdinig dito sa House of Representatives. Si Vico ay noon pa man nagsasabi na siya, o wala naman siyang sinasabi na may alam siya sa flood control. Ang tanging alam lang niya ay tungkol dito sa sitwasyon ng Pasig at kung ano yung mga ginawa ng mga diskaya diyan sa Pasig. Ukol sa mga partisipasyon ng congressman, ano mga proyekto ang ninakawan, walang alam si Vico Soto diyan. Wala siyang binabanggit tungkol diyan. Ang tanong, kung wala siyang alam tungkol sa flood control na siyang piniimbestigahan, bakit nandun siya sa House of Representatives as a witness? Ang sagot, he was there to discredit ang mga diskaya. The House of Representatives used Vico Soto to discredit the testimony of diskaya. Mabdidinig ito sa sinasabi ni Vico Soto. Tahasan yung tinatawag na mga sinungaling ang mga diskaya. At binanggit niya ang mga naging kaso nila dito sa Pasig. Well, sa pag-amin ng mga diskaya sa kanilang partisipasyon dito sa naganap sa Kongreso, yung mga lagayan, binanggit niya ang pangalan ni Zaldico, nila Speaker Romualdez, even si Roman Romulo, nakaalyado ni Vico Soto. Sa pagtawag ni Vico Soto na sinungaling sa mga diskaya, he is trying to discredit their testimony that implicates yung mga kongresistang kagaya ni Zaldico at saka ni Speaker Romualdez. Ngayon, parang lumalabas, he is there to save Speaker Romualdez and Zaldico. Alam kaya ni Vico ang nangyari? Well, I really don't think that he fully grasped of naintindihan niya ng lubusan kung ano ang pinagagawa sa kanya. Or somebody may have advised him to go there and testify as to this nature. Siya ay ginamit ng House of Representatives not to testify on flood control. He was there to discredit ang testimonya ng mga diskaya. I like Vico Soto and I think he has a good future. Kanya lang, baka itong kaapelyido niya sa Senado, ang sisira sa kanyang pangalan sa ganitong kaaga ng sitwasyon ng politika, ay baka masayang ang isang batang politikong kagaya ni Vico Soto. I hope not. I'm praying for him. I want him to succeed. Comes now Kiko Barzaga. Siya, wow, grabe itong bata na ito. He's so brazen, so brave. Tahasan talaga sinabi niya, no? Na dapat, hindi siya naniniwala, rather, na walang alam dito sa Speaker Romualdez. Kasi nga, speaker siya eh. Tama naman siya doon. Kasi pag sinabi mo, in a span of 3 years, na wala kang alam tungkol dito sa nangyayaring nakawan. Na-establish na po, yung presidente mismo ang nagsabi, mayroong mga ghost projects, may mga substandard, that has been already established. Ang tanong niya, sinong may kasalanan? Ngayon, apparently, ang strategy ng House at saka ng Senado, magkakampi na ngayon, ay i-discredit lahat ng mga magte-testify laban kay Speaker Romualdez, kay Zaldico, at iba pa mga miyembro ng Kongreso. At ganoon ang kanilang mission ngayon, i-discredit ang mga testigo. Pero si Kiko Barzaga, wow, napakatapang ng batang kongresista na ito. And he called out Speaker Romualdez. He even resigned from
NUP. At ngayon ay matapang siyang nagpapahayag ng mga deklarasyon laban kina Tito Soto, yung Senate President. And nakakapanghinayang ang politikong kagaya ni Vico Soto kung siya ay madadamay dito sa pagiging trapo ng kanyang mga kamag-anak. He has a good future ahead of him, but if he stays on this path, I think baka maagang mabulok yung karera niya, no? Pag sinundan niya itong path na itinutulak sa kanya ng kanyang mga nakapaligid sa kanya na mas matanda sa kanya. I hope that we will be able to have a future with this new type of leaders that we have. At ito pong si Vico Soto at saka si Kiko, kung pagkukumparahin mo sila, tingin ko sa kanila para mga karakter sa X-Men. Si Vico ay parang si Cyclops, clean cut, decent, tahimik, at all righteous. But he also gets things done. Ito naman si Kiko, he is like Wolverine. He is rough on the edges and medyo brusko ang dating, but he gets things done. At sabi nga sa kasabihan sa English, kapag when shit hits the fan, you know where to go. And Kiko appears to be that type of guy. And I admire him for his courage and bravery. We need leaders like that, young leaders like that, who will finally stand up for something that is righteous, something that is good, and something that is true. And who will be brave enough to challenge the institution at hindi magpapatakot kahit na kanino. Our total disappointment now is that yung sinasabi ko before, that the Congress and the Senate, I think, will now be working together under the leadership of Romualdez and Tito Soto, ay sila ay magtutulungan upang mapawalang sala ang lahat ng mga miyembro ng Kongreso at walang managot dito sa pagnanakaw sa ating bayan. Tingin ko, the politicians of this nation have already failed us. And it is up to the people now to get justice. Makukuha rin ng mga taong bayan ang hustisya. Kanya nga lang, baka hindi na ito dadaan sa kamay ng mga politiko. Tayo na mismo ang makikialam tungkol dito. Pero sa ating pakikialam na yan, kailangan tayo ay maging mahinahon. At ang kahinahunan na yan, makukuha lang natin sa pamamagitan ng ating sapat na kaalaman. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, makialam, pero tayo magsaliksik, tayo ay mag-aral, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.